Nasubukan mo na bang pagsamahin ang nilagang kamote, powdered milk, asukal, at iba pang mga sangkap para makagawa ng masarap na merienda? Hindi pa. Nako, sure akong matutuwa kayo dito sa kamote recipe na isi-share ko sa inyo ngayong araw. Bali dito nga is meron tayong biniling isang malaking kamote. Tumitimbang pala to ng mga 3/4 kilo guys. At babalatan lang natin nga gamit itong peeler. Nako guys, siguraduhin yung tapusin itong video ha. Dahil sure akong nanaisin mong gumawa din ito. Dahil konti lang naman yung mga sangkap na gagamitin natin. At hindi rin tayo dito gagamit ng mga mahal na ingredients. Yung typical lang na nahahanap sa kusina yung ipangahalo natin dito sa kamote guys. And after nga natin yung mabalatan, di biyak-biyakin ko naman yan sa mas maliliit na piraso. Mas madali kasi natin yung mapapalambot kapag mas maliliit yung size nitong kamote. And kapag okay na nga yung size niyan, huhugasan naman natin yan thoroughly para naman mawala yung dagta at dumi na nakakapit sa kamote. Pagkahugas nga nito mga kamote, pwede na natin yan isalang sa steamer hanggang sa lumambot. Kung wala kayong steamer, pwede nyo naman yung lagain na lang para maluto. Ang kaso, mawawala naman yung sustansya ng kamote kapag nilaga. Kaya the best pa rin talaga kapag steam. Pero nasa sa inyo naman yan guys. And makalipas nga ang ilang minutong pagluluto, lumambot na tong kamote at pwede na natin yan hanguin. Lagyan lang natin yan sa bowl at maglalagay din tayo dyan ng isang pack lang ng powdered na gatas. At syempre para tumamis, maglalagay tayo dyan ng 4 na kutsara lang ng asukal. Depende yung dami ng asukal sa gusto niyong tamis guys ha. Pwede yung dagdagan at pwede din naman bawasan. Then saka durugin ang kamote kasama ng asukal at gatas. So pag nahalo na natin yan ng husto, pwede na natin yung lagyan ng 1/4 kilo ng first class na harina. Itong harina ang siyang magpapabind or magpapabuo ng husto dito sa ating gagawing merienda guys. Kung walang mabilhan ng first class na harina, pwede naman po yung all-purpose flour lang. Magdadagdag din para tayo dito ng isang pirasong itlog at haluin natin ng husto itong mixture gamit ang ating mga kamay. Mas okay kung kamay yung gagamitin natin guys para halong-halo talaga yung mixture at mag-well distribute yung mga sangkap na nilagay natin. And kapag ganyan ang parang naging dough na itong mixture, uhulmay naman natin yan ng hugis pa donut. And once na mahulma na nga lahat ay nakagawa tayo dyan ng 16 pieces na donuts. Marami-rami na rin yan guys ha. Then dito sa kawali, nagpainito tayo ng mantika. At siya namang prito dito sa mga kamote donuts. Piprituhin lang natin both sides until mag-brown na. Then saka hanguin isa-isa. At kapag nga na-prito na lahat, pwede na yan kainin syempre. Pero para may kakaibang twist, lalagyan ko yan ng margarine sa ibabaw then saka papakapitan ng asukal tulad nito. O di kaya naman para masosyal, lalagyan ko naman yung ibang donuts ng chocolate sa ibabaw na sure ikakatuwa ng mga kids. And there you have it guys! Ready nang iserve sa pamilya itong kamote donuts na sigurado ako mag-enjoy ang lahat. Kaya ano pang hinihintay mo? Bumili ka na din ng kamote at iba pang mga sangkap at subukan mo na din gumawa nito.